Ilang oras na lumipas na matapos ang trabaho ng lahat. Walang pinansin si Minerva at dumiretso na siya sa bahay. Talagang ibabalita niya ito sa mga magulang niya at sa dalawa nitong kapatid na lalaki. May mga ngiti sa labi ni Minerva nang makarating ito sa kanilang bahay at agad hinanap ang kanyang mga magulang. Nakita niya ito pagpasok pa lang ng bahay dahil nakaupo ang dalawa sa sala habang masayang kumakain. "Ma'am, Dad, I'm home." Masayang bati nito. Napansin naman ng ama't ina ni Minerva na mukhang magandang araw nito. "Honey, come here." Tawag ng ina nito at masaya naman siyang umupo sa tabi ng mga magulang. Kasunod noon ang pagpasok ng dalawa niyang kapatid sa sala at kauuwi lang din ito galing sa kumpanya. Hindi nag-atubiling tawagin ni Minerva ang kapatid para maniwala ito. "Hey, you two, umupo kayo dito, may sasabihin ako." Mayabang na asta ni Minerva sa dalawang nakakatandang kapatid na lalaki. Nagtingin na ng dalawa nitong kapatid at walang nagawa kung hindi ang umupo sa sofa kung saan itinuro ni Minerva. Bakas ang pagtataka sa mga mukha nila nang tignan ni Minerva. Kitang-kita kasi ang mga ngiti nito sa labi. "Tell me, bakit masayang anak namin?" Ginulo pa ng ama ni Minerva ang buhok nito at proud siya sa kanyang sasabihin. "Ang saya-saya ko kasi si Grigor Tomaro na boss namin ay nagbigay sa akin ng love letter. At gusto niya raw akong pakasalan sa harap ng altar at magkaroon ng anak." Nanlaki ang mga mata nila sa sinabi ni Minerva at may halo pa ring pagdududa. Baka kasi nag-i-imagine na naman ito tulad ng palagi niyang ginagawa. Sabay pakita ng sulat. "Eto oh." Kinuha naman yun ng ina ni Minerva at laking gulat nito nang makita nga ang nakasulat. Halos tumalon sa tuwa ang ina nito dahil magiging bilyonaryo na rin sila kapag naikasal ang anak niya kay Grigor Tomaro. Samantalang ang dalawang kapatid ni Minerva na si Marvin Cruz at Marjon Cruz ay hindi makapaniwala. Si Marvin at Marjon ay kambal at ang dalawang ito ay nalilito pa rin kahit may ebidensya ang kapatid. May bakas pa rin ang pagtataka sa dalawa. Dahil paano nagkagusto ang Mafia King sa kapatid nila? Walang masabi si Marjon at Marvin habang nakatingin kay Minerva. Hindi kasi alam ng mga magulang nito o kaya ni Minerva na ang kapatid niya ay kasama sa gang. Pero hindi ito kasama sa gang ng Mafia King. Nakikita na nila ito at kilalang kilala kaya bakas ang kanilang pagtataka. Dahil sa hindi makapaniwala si Marjon ay agad itong nagsalita. "Are you sure?" Sumama ang mukha ni Minerva sa kapatid ng dahil sa sinabi nito. "Yeah, maybe it's not yours." Sabat naman ni Marvin sa sinabi ni Marjon. Kumunot lalo ang noo ni Minerva at inis na inis sa dalawa. "What do you mean by that, Marvin? Can't you see this?" Sabay pakita ulit ng sulat pero hindi pa rin naniniwala ang kapatid. "Marvin, Marjon, bakit kayo ganyan sa kapatid niyo? Ngayon nagsasabi na siya ng totoo." Singal ng kanilang ama at tumingin lang sa iba si Marvin at Marjon. Hanggat hindi nila nakikita ang magandang rason ni Minerva ay hindi sila maniniwala dito kahit kapatid nila ito. "Basta, matagal na ako nagsikap at alam kong pakakasalan ako ni Grigor." Ang ama't ina ni Minerva ay agad ring sumang-ayon habang ang dalawang kambal ay walang nagawa. Umalis na ang dalawa tinayaan ng kapatid habang panay ang lakad ni Marjon sa kanyang kwarto. Nakita naman ito ni Marvin at agad pinuntahan ng kapatid. "Hindi kaya nagkamali si boss?" Tanong ni Marjon at hindi nito alam ang sasabihin sa gulat. "I think he is. Sa mga kwento pa lang nun ni Minerva, halatang wala interes sa kanya si boss." Alam kasi nila na patay si Minerva nang makita pa lang si Grigor. Kahit kung sila ay babae, pwede rin silang mahulog dito. Sobrang perfect ni Grigor Tomaro. Halos nasa kanya na lahat at dumagdag pang napakagwapo nitong mukha. Nagsimula na magtinginan ng dalawa at mukhang parehas sila ng naisip. The Mafia King is in love. Sabay na saad nila at halos malaglag na ang kanilang mga panga. Kung hindi para kay Minerva ang sulat na yun ay para sa iba. Katunayan lang yun na in love ang Mafia King. Sabay silang napailing at hindi maalis ang curious sa kanilang sarili. Gusto tuloy nilang makita kung sino ang babaeng nakabihag sa isang demonyo. May kutob kasi sila na hindi talaga ito para kay Minerva at iniisip pa lang nila ang pwedeng mangyari ay nangangatog na sila sa takot. "I hope Mom and Dad won't make a scandal." Nahihiyang sabi ni Marvin at napahawak pa ito sa kanyang sentido. Same as Minerva. Dugtong ni Marjon at parehas silang problemado nang dahil sa balita ni Minerva. Pagpasok pa lang ni Grigor sa kanyang gang base, agad siyang sinalubong ng mga tauhan nito
at lalo na si Chengsu. Nanlalamig ang mga kamay ni Chengsu nang makita nito si Grigor. Ang kanilang boss ay hindi pumupunta sa gang base kapag hindi naman kailangan. Busy din kasi ito at kapag tumawag lamang siya kay Frago at saka ito pupunta. Kakaibang aura ni Grigor sa tuwing makikita ito ng mga tauhan niya. Para bang may itim na aura sa buong katawan nito, kaya maraming natatakot sa kanya. Napadako ang tingin ni Grigor sa isang lalaking nangangatog ito sa takot na makita ang lalaki sa kanyang harapan. Walang iba kundi ang Mafia King. "Who are you?" Cold na tanong ni Grigor at ang boses ng lalaki ay nangangatal. "Si Connor Goblin." Putal na saad nito habang nakatungo ang ulo. Hinablot ni Grigor ang kutsilyo na nakalagay sa pocket ng kanyang coat. Ginamit niya ito para maitaas ang ulo ng lalaki. Habang dahan-dahang itinaas ni Connor ang kanyang ulo. Naramdaman kasi niya ang tulis ng kutsilyo sa ilalim ng kanyang baba. Hindi na siya nag-atubili dahil sa takot niya ay nagawa niyang umiyak sa harap ng Mafia King. "Who gave you permission to hack my account?" Tanong ni Grigor sa binatang si Connor. Halos lahat ng tauhan ni Grigor ay nagulat sa pag-iyak nito. Hindi kasi nila inaasahang iiyak ito ng ganito kalakas. "Sir Grigor, I'm telling the truth. Nakita lang nila ako nung isang araw habang kasama ang kapatid ko sa park. Kapag nag-hack ng pera sa isang maliit na supermarket kasi yun lang ang ginagawa ko para mabuhay kami. Nagulat na lang ako nang utusan nila ako na nakawin ng account nyo kahit ayoko. Tinutukan nila ako ng baril sa sentido at nagpapasalamat ako sa mga tauhan nyo dahil nahuli kami." Paliwanag ni Connor sabay yuko. Panay pa rin ang iyak ni Connor habang nakayuko ang ulo. Ang mga sinabi nito ay totoo at tanging yun lang ang ginagawa niya para may makain sila ang magkapatid. Ulila na sa magulang si Connor at ang kapatid nitong 5 years old na si Lenny Goblin. Nag-aalala na ito sa kapatid niya dahil nakatulog na kakaiyak kahapon nang mahuli sila ng mga tauhan ni Grigor. Kasama ni Connor ang kapatid nang mahuli siya sa park at hindi nito alam ang gagawin kapag may nangyaring masama sa kapatid. Tanging si Lenny na lang ang pamilya nito at hindi niya kayang mawalan pa ng kasama sa buhay. Pinapangako ni Connor na itataya niya ang buhay para sa kapatid basta mabuhay lang ito. "Are you telling the truth?" Seryosong saad ni Grigor at inalis nitong kutsilyo sa leeg ni Connor. Promise, I'm telling you the truth." Panay pa rin ang iyak ni Connor at natatakot na siya sa Mafia King. Tumingin naman agad si Grigor kay Chengsu. "Where are the others?" Pagsabi ni Grigor noon ay agad hinila ni Chengsu at ng ibang tauhan nitong 3 lalaking nag-utos kay Connor. Nakatape pa ang mga bunganga nito at may tali ang mga kamay. Baka sa takot nila na makita si Grigor. Habang ang pawis ay tagaktak na at malapit nang maihi sa takot, sinipa ni Chengsu ang likod ng tuhod nito para mapaluhod. "Are they?" Simpleng tanong ni Grigor kay Connor at kahit may takot ito sa 3, mas may takot pa rin siya kay Grigor. Tumango si Connor at hindi nagawang tumingin sa 3 lalaking nangangatog sa takot. "Then, let's cut your hands. You don't need them." Nagulat naman si Connor at pinikit niyang kanyang mga mata. "Ah!" Sigaw ng isa sa 3 dahil sinaksak ni Grigor ang isang kamay nito gamit ang kutsilyo na ginamit niya kay Connor. "Give me that." Sabay turo sa axe na malaki. Napakatalas nito at halos kumikinang kapag natapatan ng ilaw o araw. Nang makita nila ito ay halos kumawala na sila sa pagkakahawak ng mga tauhan ni Grigor. "This should be better." Itinaas ni Grigor ang axe na hawak niya at gagawin na sana nitong plano nang bigla siyang mainis. "Who are you? I'm busy right." Agad natigilan si Grigor at naila yung cellphone sa kanyang tenga nang marinig niya isang boses. "Grigor!" Sigaw ni Arabel at napahawak sa sentido si Grigor nang maalala ang asawa. Nagtataka naman ang lahat sa inakto ng kanilang Mafia King. Iniisip nila kung sinong kausap nito sa likod ng cellphone dahil biglang nagbago ang galit nitong ekspresyon. Bumuntong hininga naman si Grigor dahil sa galit niya kanina ay nakalimutan ng asawa. "Where are you? I'm waiting here at the parking lot." Tanong ni Arabel at agad tumingin si Grigor kay Frago. "Bring her home." Tumango si Frago na maintindihan nitong ibig sabihin ng kanilang boss. Sabay tingin ni Grigor sa 3 lalaki at ang isa sa kanila ay naliligo na agad sa dugo. Ay gatakol, natagalan tuloy. Tumaas ang balahibo nila at nanlamig sa takot habang si Connor ay nakapikit pa rin at ayaw masaksihan ng mga hindi pa nito nakikita. Ang 3 lalaki kasi ay malapit lang sa tabi niya at nararamdaman pa ng mga ito ang mainit na likidong tumutulos sa kanyang pants. Ayaw niya imulat ang mga mata dahil mukhang alam niya na kung ano ito. Tanging nasa isip niya si Lenny at natatakot siyang masaksihan ng kapatid ang ganitong pangyayari.
Kahit nasa isang kwarto naman ito, mas lalong ipinikit ni Connor ang mga mata nang marinig niyang sabay-sabay na sumisigaw ang tatlo dahil sa sakit ng kanilang nararamdaman. Kasama si Cheng Su at ang isa sa mga tauhan nito ang pumutol sa kamay ng tatlo. Ang dugo ay halos tumalsik sa kanilang mga damit at pati tuloy si Connor ay naliligo na sa dugo. Sumama ang tingin ni Gregor sa tatlo at panayang aray ng mga ito. Gusto sanang matawa ni Gregor ngunit pinipigilan niya sarili. Palagi siya natutuwa sa tuwing may ganitong eksenang nagaganap. Gustong-gusto niya nakakakita ng dugo at lalo na kung siya ang gumagawa. Ayaw niyang palagpasin ang ganitong mga pangyayari kaya nagawa niyang ngumisi. Halos murahin na siya ng tatlo nang dahil sa pinutol lang naman ang mga kamay nito. Habang iniisip ni Gregor kung ano naman kaya ang isusunod niya. Let's see, how about this? Sabay turo sa tuhod ni isang lalaki at panay na ang palag nito sa takot. Sabay diretso ni Gregor sa tuhod nito at halos sumigaw ng lalaki sa sakit na natamo. Patuloy lang sa paghampas si Gregor hanggang sa tuluyan nitong maputol. Ang dalawang lalaki ay halos mamutla na sa takot. Hindi nila inaakalang ganito ang kapalit ng kanilang ginawa. Totoo palang sabi-sabi kay Gregor Tomaro. Hindi nito palalagpasin ng mga tao kahit na sinabi nila itong biro. Nakamasid lang ang lahat sa mafia boss habang kasama ang dalawang tauhan. Magalang silang nakatayo at hinihintay ang utos nito. Pero dahil nag-e-enjoy si Gregor, gusto niya pang putulin ang leeg ng mga ito. Malapit nang maubos ang dugo na tatlo nang dahil sa ginagawa ni Gregor. Tila ang demonyo ay hindi satisfied sa kanyang ginagawa. Nakita nitong isang manipis na kutsilyo na kapag tumusok sa iyo ay mahapdi at makirot. Nakita ni Cheng Su si Gregor na ngumisi at napalunok na lang siya. May balak na namang gawin ng kanyang boss kahit konti na lang ay mamamatay ng tatlo. Boss, do you want that? Tanong ni Cheng Su sa kutsilyo kung saan napadakon tingin ni Gregor. Get that? Tipid na saad nito at halos hindi na makasigaw ang tatlong lalaki. Ubos ng kanilang boses at para bang manid ng katawan sa sakit. Minulat ni Connor ang kanyang mga mata para silipin kung anong nangyari sa tatlo. Pero agad siyang napaatras sa pagkakaupo nang makitang wala ng kamay at tuhod ang mga ito. Nag-aagaw buhay na sila at napansin naman ni Gregor ang pagkatakot ng binata. You know, if someone mess with me, I'll give them the painful death. Gusto nang sumuka ni Connor nang makita niya ito at mas kinalibutan siya sa sinabi ni Gregor. Natatakot na siya dahil hindi nito alam kung may gagawin ba sa kanyang mafia king pagkatapos nito. May kalayuan ng mga ito sa kanya pero kitang-kita pa rin niya ang ginagawang pagsaksak ni Gregor sa likuran na tatlo. Gusto niya ipikit ang mga mata pero parang may humaharang dito. Nangangatog na siya sa takot habang pinapanood si Gregor kung paano ito kasaya sa ginagawa niya. Isang boses ang narinig ni Connor at napatunghay ito. Here, wipe your face. Abot ni Cheng Su ng isang panyo. Get it? Mas lalo naging cold ang boses ni Cheng Su kaya kinuha agad ni Connor ang panyo. Nagatubili pa siyang kunin ang panyo dahil natatakot na siya kanina pa. Pero napansin niyang pinupunasan din ni Cheng Su sariling katawan at mukha. Tumasik kasi sa kanya mga dugo at hinarangan ang Mafia King na madangisan lalo. Ginawa ni Connor ang sinabi ni Cheng Su at pinunasan niya sariling naliligo sa dugo. Minsan ay napadura si Connor sa gilid, nalalasahan kasi niyang dugo na tatlo at talagang nakakasuka ito. Habang patuloy lang siya sa pagpunas ng katawan at hindi niya pinapansin ang sigaw na tatlo. Pinipilit niya maging malakas para sa kapatid. Nagawa ni Connor punasan ang sariling luha. Buti na lang kulay itim ang pants nito at kulay maroon ng damit. Wala siyang maisip na idadahilan sa kapatid kapag nakita niya ito. Pero ang amoy niya naman ay amoy dugo, talagang nakakasuka. Nakita ni Connor si Gregor na tumigil sa pagsaksak. Sabay pinilit niyang tingnan ang tatlo at hindi na ito humihinga. Bakas man ang pangangatal ni Connor, pero agad niya rin itong hinayaan. I'm done. Simpleng saad ni Gregor at tauhan para kumilos na ang kanyang mga tauhan na ligpitin ng mga patay na tao. Inabot naman ni Cheng Su ang malinis na panyo. Boss, tawag ni Cheng Su at sunod-sunod ang pag-abot nito. Napansin naman ni Gregor si Connor na nagpupunas rin ng sarili dahil kanina pa ito naliligo sa dugo. Sa katunayan, sa kanyang lahat ng puntang dugo na tatlo dahil katabi niya ito. Lalapitan sana ni Gregor si Connor, ngunit hindi naasahan ng lahat kung sino ang kanila nakita. Halos mapasabunot na si Frago sa kanyang buhok at talaga namang binigyan siya ng stress ni Arabella. Nagtangka lang naman itong sasama sa ibang lalaki kapag hindi siya dinala kay Gregor. Biglang sumakit ang ulo ni Frago at iniisip pa lang nitong dadalhin niya si Arabella ay siya na naman ang pagagalitan ni Gregor. Lady Ara, may business nga po si boss. Pagpapaliwanag ni Frago at hindi matigil si Arabella. Alam kasi nitong papayag din si Frago kapag gumawa siya ng kalokohan. Dapat siya nga susundo sa akin ngayon, hindi ba? Eh bakit ikaw?
Parang bata ito't hindi na alam ni Frago ang gagawin. Simula nang makarating siya dito sa parking lot, puro pagtatalo lang ang ginawa nila. Lady Ara, dapat nasa bahay na tayo. Hindi makapaniwala si Frago sa kakulitan ni Arabella at ayaw talaga nito magpatalo sa kanya. Napabuntong hininga si Frago at gagawa siya ng paraan para makauwi sila sa bahay. Pero nagulat ito na biglang tumakbo si Arabella at nagawa niyang habulin. Lady Ara, huwag na kayo makulit. Parang bata si Arabella habang hinahabol ni Frago at hindi nito maisip kung bakit ganito ang babae. I told you, Frago, kapag hindi mo ko dinala kay Gregor, talagang sasakay ako sa iba at hindi na uuwi. Natigilan naman si Frago sa sinabi nito at hindi niya na talaga alam ang gagawin. Kapag nangyari yun, mas mahihirapan kang hanapin ako. Ang banta ni Arabella ay talaga nakakatakot. Napalunok si Frago at mukhang mas mahihirapan siya kung hindi niya dadalhin ng dalaga sa kanilang boss. I'll bring you there. Biglang nasabi ni Frago ang hindi niya dapat sabihin. Babawiin niya sana ito pero nakasakay na sa kotse si Arabella. Then what are you waiting for? Let's go! Masayang-masaya si Arabella at gumana kay Frago. Ang banta nito kahit biro lang naman. Gusto lang niya makita si Gregor dahil umaga pa niya ito nakita. Habang nagdadrive si Frago ay nangangatog ang mga kamay nito. Isip-isip niya na wala ng atrasan ng pagpunta nila sa gang base. Madalang lang naman magdasal si Frago pero ngayon ang isip niya ay puro pagdarasal. Lord, help me. Bulalas ng bibig ni Frago at narinig naman ni Arabella ang sinabi nito. Praise the Lord, Amen. Nagawa pang magbiro ni Arabella sa kalagitnaan ng katakutan ni Frago. Panay naman ang tawa ni Arabella na makita nitong mukha ni Frago. Lady Ara, kinakabahan na ako sa inyo. Sabay punas ni Frago ng pawis sa noo at kumunot naman ang noo ni Arabella sa sinabi nito. Bakit naman? Wala naman akong ginagawa. Taka niyang tanong habang panay ang kamot sa ulo hanggang sa mas lalong kumunot ang noo ni Arabella nang tumigil sila sa isang lugar. Para kasing pamilyar ito sa kanya at nagawa na lang niyang umiling. Kasi si Gregor ang iniisip nito. Nandito na tayo? Tumatalon-talon pa si Arabella at nang lumabas ito sa kotse ay halos malaglag ang panga ng mga nagbabantay sa gate. Nakita nila ulit ang babaeng mukhang anghel at itong buhat-buhat ng kanilang boss na isang linggo. Hindi sila makagalaw dahil mukhang alam na nila kung ano ito ng kanilang boss at kasama pa niya si Frago. May party ba dito? Ang dami namang tao. Nang marinig yun ng mga tauhan ni Gregor sa labas ng warehouse, ay halos magulat sila. Halatang hindi alam ni Arabella kung nasaan siya ngayon at nangangatog na silang lahat sa takot. Bago sila tuluyang pumasok sa pinto ay nagawa munang huminga ng malalim ni Frago. You're acting weird, Frago. Akong bahala sa'yo. Sabay hampas nito sa braso ni Frago at hindi niya alam kung mabubuhay pa ba siya pagkatapos nito. Pagpasok pa lang ni Arabella sa loob ng warehouse ay halos malaki ang kanilang mga mata. Kasunod doon ang paglingon ni Gregor at maging siya hindi makapaniwala sa kanya nakikita. Is that my wife? Tanong ni Gregor sa isip at suot pa rin ito ang kanyang uniform sa trabaho habang hawak-hawak ang isang Chanel bag. Ang paglakad nito ay may kasamang tunog dahil sa high heels na kanyang suot. Ang buong paligid ay maayos naman kaso may mga nakakalat na dugo sa sahig. Gregor! Ang pagtawag ni Arabella sa pangalan ni Gregor ay nagbigay ng kaba sa mga taong nasa loob ng kwarto. Napalunok si Gregor at hindi nga siya namamalikmata dahil si Arabella ang nasa kanyang harapan. Ngayon lang naranasan ni Gregor ang kabahan. Ayaw kasi niyang makita ang asawa sa ganitong sitwasyon. Pinipilit ni Gregor maging kalmado at nagtataka ito kung paano nakapunta ang asawa niya sa base. Hinanap agad ng mata ni Gregor si Frago dahil ito ang inutusan niyang sunduin si Arabella. Sumama naman agad ang tingin ni Gregor nang makita si Frago na nangangatog sa takot. Frago! Parang naging bangkay si Frago nang marinig niya ang pagtawag ni Gregor sa kanyang pangalan. Pero nakahinga ito ng maluwag nang bigla siyang iligtas ni Arabella tulad ng sinabi nito kanina. Don't you dare to blame Frago! Pagtatanggol ni Arabella at si Chengsu ay naguguluhan sa kanya nakikita. Ito ang babaeng daladala nila sa gang base at ito rin ang buhat-buhat ni Gregor pa uwi. Habang si Connor ay napapakamot sa kanyang ulo, tila ba pati siya ay naguguluhan din. Habang nakatingin sa ekspresyon ng Mafia King, wala na nakakatakot na aura nito at parang hindi siya makapaniwala sa taong nasa harapan niya ngayon. Napapaisip tuloy si Connor kung sinong babaeng ito at bakit parang takot na takot ang mafia boss. I tell him to bring you home, paliwanag ni Gregor pero nagmaldita lang ang asawa. Ako ang dapat sisihin mo dahil sinabi ko sa kanya na kapag hindi niya ako dinala dito, talagang sasama ako sa ibang lalaki at hindi na uuwi. Proud na saad ni Arabella. Nalaki naman ang mata ng mga nandito at napahawak si Gregor sa kanyang sentido. Alam nitong ginagawa lang ito ni Arabella para panakot. Hindi tuloy niya masisi si Frago dahil ganito rin ang asawa sa kanya.
Naalala tuloy niya pananakot nito sa Paris at talagang nakumbinsi siya ng asawa at mukhang naiintindihan niya si Frago. Wow, totoo ba to? Parang bata si Arabella na lapitan niya mga iba't ibang klase ng kutsilyo at ito lahat ang ginagamit nila pampatay sa tao at lalong nawindang ang lahat sa kanilang nasaksihan. Ara, don't go there. Banta ni Gregor at mas lalo pa silang nagulat sa ginawa nito. Halos mapako si Gregor sa kanyang pagkakatayo ng dahil sa ginawa ng asawa. Kinuha ni Arabella ang isang kutsilyo at binato sa gilid ng asawa. Halos dumikit nito sa pisngi ni Gregor at nang mapalingon si Gregor sa likuran, nakita nito ang dartboard. Mas ikinagulat niya na nasa gitna ito at biglang natauhan si Arabella sa kanyang ginawa. Hala, munti ko nang matamaan ang mukha mo. Nag-aalala saad nito. Ang kanilang mga bunganga ay halos mapasukan na ng lamok. Sa layo ni Arabella ay nagawa niyang ibato ng ganun kalayong kutsilyo. Halos kilabutan sila dahil ang akala ng iba'y natamaan sa pisngi si Gregor. You don't know, I was good at playing dart. Mayabang na saad ni Arabella at nang dahil sa nakita niya, parang mas lalong na in love si Gregor. Meron kasi siyang natuklasang bago sa asawa at talagang nakakabiliv. Simula na lumaki si Arabella sa bahay ampunan, ito nang naging libangan niya. Noon pa nga ay nag-aalilangan siya subukan ng kutsilyong ginamit ng madre sa paggawa ng gulay. Kaso habang tumatagal at tumalaki siya, at talagang nahasa ito at naging professional. You didn't tell me. Wala sa sariling tanong ni Gregor at hanggang ngayon ay namamangha pa rin siya. Napatingin si Arabella sa sahig at nakita nitong kulay pulang likido. Napansin naman ni Gregor ang asawa. Ara, it's not what you... Hindi na ituloy ni Gregor ang sasabihin nang mapanganga sila sa gulat. Did you paint? Ang dudungis niyo naman kasi. Gusto na sana tumawar ni Frago at Chengso sinabi ni Arabella pero hindi nila magawa. Pati tuloy si Connor ay gustong tumawa at naramdaman niyang nawala ang takot niya simula pa kanina. Gregor, did you paint? Parang bata si Arabella at napakukulit talaga. Ultimo siya ay hindi alam ang gagawin kung paano pakakalmahin ng asawa. Yeah, pagsisinungaling ni Gregor at nahalata ng lahat ng iba ang kinikilos ng Mafia King ngayon. Hindi nito nagawang kontrahin ng babae kasama at alam nilang special ito. Let me see. Gusto nang tumalo ni Arabella sa tuwa habang nakayakap kay Gregor. Napabuntong hininga na lang si Gregor at hindi nito alam kung mahihiya ba siya. Nakikita lang naman itong mga tauhan na niyakap siya ng isang babae. Proud naman si Gregor na ang babaeng ito ay kanyang asawa pero hindi niya naman pwedeng sabihin. Hindi pa tapos. Sabay kamot ni Gregor sa kanyang ulo. Naiilang na kasi siya kanina pa at hindi man lang naaamoy ni Arabella ang amoy dugo. Nagawa pa siyang yakapin ng asawa kahit na marami siyang dugo. Paghiwalay ni Arabella sa pagkakayakap, napansin itong suot. Yan, dumikit din tuloy sa akin. Sabi pagpag ni Arabella sa kanyang coat at kitang-kita ang mga dugo dahil sa kulay ng kanyang suot. Sa hindi inaasahan, naging aligaga si Connor nang marinig nito ang napakalakas na iyak ni Lenny. Halos lahat sila ay napatingin sa isang kwarto kung nasaan ang batang babae. Kinabahan naman si Gregor nang maglakad ang asawa nito palayo sa kanya. I hear someone! Saad ni Arabella at pagbukas nito sa isang pinto. Isang batang babae ang umiiyak habang nakahiga sa maayos na kama. Nilapitan naman ito ni Arabella at patuloy pa rin sa pag-iyak ang batang babae. Naalala ni Arabella ang mga bata sa bahay ampunan, kaya inalis nito ang kanyang coat at tanging puting polo na lamang ang suot niya. Tumahan si Lenny nang makita nitong napakagandang mukha ni Arabella. Habang sinusuot ni Arabella ang kanyang coat ay hindi nito maiwasang ngumiti. What is your name, little girl? Sabay inayos nitong buhok ng babae. Kinuha ni Arabella ang kanyang pony sa bulsa ng coat. Lenny Goblin? Napaka-cute ng boses ni Lenny nang magitin niya ang pangalan. Come here, don't be afraid. Binuhat ni Arabella si Lenny at dinala sa labas ng kwarto. Iba-ibang nasa isip ni Gregor ng mga oras na yon habang ang mga tauhan niya hindi na alam ang gagawin. Napatingin sila kay Arabella at nagawang ngumiti ni Arabella kay Gregor. Parang kumikinang-kinang ang mga mata ni Gregor dahil ito ang pangarap niya, ang magkaanak kay Arabella. Iniisip pa lang nito na buntis ang asawa ay talagang iingatan niya. Look, ang cute niya. Tuwang-tuwa si Arabella at nagawang tumayo ni Connor sa pagkakaupo at pumunta kay Arabella. Lenny, tawag nito sa kapatid at nakangiti naman si Lenny sa kapatid. Kuya Connor, ang bait niya. Turo ni Lenny kay Arabella at gusto mang buhati ni Connor si Lenny ay hindi niya magawa. Hindi man halata ang dugo sa kanyang kasuotan pero ang amoy pa rin ito at kung bubuhatin niya si Lenny baka mamantsahan ang suot nito. Come with us, tawag ni Gregor kay Connor at sumunod naman ito hanggang sa makarating sila sa kotse. Nakahinga ang lahat nang makaalis ng mga ito.
pero hindi pa rin sila makapaniwala. Si Gregor Tomaro na kanilang nakikita. Is that our boss, Gregor Tomaro? Sabay kamot ni Cheng Su sa kanyang ulo habang iniisip. Kahit sino talagang mapapaisip, lalo na kapag nakakapanibagong tingnan ng ibang side ng kanilang boss. Hindi man lang ito na-offend sa sinabi ng babae at mas lalong okay lang na tawagin siyang Gregor. Halata man sa kanilang boss kung ano niya ito at wala pa rin silang karapatan dahil hindi pa sinasabi ni Gregor na asawa niya ang babae. Kung sasabihin man ni Gregor sa mga tauhan niya ang about kay Arabella. Si Cheng Su ay natutuwa dahil hindi na lamang si Gregor ang kanilang pagsisilbihan kung hindi pati ang babaeng nagngangalang Arabella Servania na ngayon isa ng ganap na Arabella Tomaro. Habang nakasakay silang 5 sa kotse, si Gregor ay nakatingin lamang sa asawa. Iniisip nito napaka-inosente talaga ni Arabella. Kung sa iba'y malalaman nila agad kung anong pulang likido sa sayig, napailing lang si Gregor at nagpasalamat na hindi nalaman ng asawa. Ayaw niya mabayiran ang kasamaan ng mata nito dahil sa kanya. Lenny, you'll take a bath if we go home, okay? Tumangula si Lenny at nahihiya pa rin ito kay Arabella. Minsan lang sumulyap si Lenny dahil nahihiya ito at talagang gandang-ganda siya kay Arabella. Tahimik lang ang lahat nang makarating sila sa Tomaro Hacienda. Si Connor ay namangha sa ganda ng mga bulaklak at puno. Ang ganda. Kusang lumabas sa bibig ni Connor ang mga ganong salita. Hindi pa kasi ito nakakakita ng ganito kagandang lugar. Tanging papag lang ang meron sila sa tinitirang bahay malapit sa lansangan. Habang ang isip niya ay nasa bahay siya ng Mafia King at masisilayan itong magandang bahay. Pagbaba pala ng kotse ni Gregor at Arabella, si Butler Ted ay ready na para salubungin ng dalawa. Eldest young master and Lady Ara, welcome home. Pagkarinig pala ni Connor sa sinabi ng isang matanda na pagtanto niyang hindi basta-basta si Arabella. Sabay bungad ni Vera, pero babatiin niya sana ang mga ito nang makitang kani-kanilang suot at may 2 tao pa hindi pamilyar sa kanya. What is this? Nagtatakang tanong ni Vera at amoy dugo ang mga ito. Tita Vera, they just paint? Si Arabella nang sumagot sa tanong nito at nalaki naman ang mga mata ni Vera. Paint? Taka nitong saad at lahat sila'y alam kung ano ito maliban kay Arabella. Napaili si Vera bago tumingin kay Gregor. Alam na rin itong ibig sabihin ng tingin ng anak kaya hindi siya nagpahalata. Maligo na muna kayo't saka tayo mag-usap? Masayang sabi ni Vera at itinuro naman ng mga katulong kay Connor ang guest room para makapagsimula na silang maglinis at kanina pa ito naiirita sa sarili. Sino naman ang hindi maiinis kung ang katawan ay puno ng dugo at napakalagkit? Pagpasok ni Connor sa guest room ay talagang namangha ito sa ganda at linis. Ngayon na siya nakapasok sa ganito kagandang lugar. Para bang pang isang pamilya ang laki nito. Itinuro sa kanya ng mga katulong ang banyo at agad naman ito nagpasalamat. Bago tuluyan tinungo ang banyo ay simpleng ganito napapangiti niya siya. Wala siyang pakialam kung matagalan na siya maligo. Bastang alam niya ay maranasan niyang magbabad sa bathtub. Simula nang mawala sila ng magulang ni Lenny ay nagtiis na ito. Nagtiis siyang magtrabaho. Kaso kulang ang kinikita niya. Hanggang sa naisipan niyang manghak na maliliit na siya para may pangkain sila. Natuto siya sa kanyang ama noon at hindi niya ito planong gawin. Sadyang wala na siyang maiisip na paraan para buhayin ng kapatid. Ngayon ay nagpapasalamat si Connor at kahit na gano'n ang demonyo, ay nagawa pa rin itong paniwalaan siya. Kita rin niya na mabuting tao ang mga ito. Sadyang kailangan lang ipahalata sa iba na capable sila sa kanilang pwesto.